Alright, good evening sa ating lahat. 'Di ba, evening yun dito, 'di ba? This is the Nurse Pathways under the Unconventional Nurse Podcast. And dito, ah, makikipagkuwentuhan tayo sa ating mga nurses, mga co-nurse at aalamin natin kung ano ang iba't ibang pathways na tinahak nila na kakaiba sa conventional bedside nursing. Alright, and to introduce our guest for today or for tonight pala. Siya ay isang coordinator. 'Di ba 'yan ang dream job nating lahat after the midterm elections. Isa siyang organ transplant coordinator sa National Kidney and Transplant Institute at, talagang very interesting ang kanyang trabaho, 'no. So, speaking of interesting, siya din ay isang very interesting personality. Sa pagkakaalam ko siya ay very single, 'di ba, and ready to mingle. Fellow proud Cordilleran, Daitnag Cowboy, Manong Al Nasser Wakal. Right. Ay, Hi, Manong. thank you very much. Thank you very much, Jofans, for that Ayos introduction. ayos ba? Single Ayos ba talaga yung intro? na ayos, ayos. Single talaga yung nag-highlight dun sa introduction mo. So, Alright, good evening everyone sa mga oh, viewers natin diyan. Good evening, good evening. welcome, welcome. Alright, sa mga manonood natin, mag-comment lang kayo to Ah, signify your presence. And kung may gusto kayong itanong kay Manong Nasser, okay. comment kayo lang. Alright, unang-una sa Yes, lahat, sa mga Manong nanonood Nasser, diyan. unang-una sa lahat, ah, kaano ka din nag-graduate? When did you graduate? And saan mo balak magtrabaho after nung graduation mo? Okay, so before we start the night, gusto ko munang batiin lahat ng mga tao diyan. Yung mga nanonood diyan, sa mga kung ilan man ang viewers natin diyan, alam ko hundreds na 'yan. Thank you at nandito kayong gabi 500,000. para 500,000 sa mga nanonood diyan. Thank you. So, salamat din sa iyo kay Bro Joe France na for pag-imbita sa akin dito sa kanyang podcast 'no. So una, ano ang kailan ako nag-graduate. So first, short background. I was a higher year ni Joe France noon. So I belong to the batch 2019 of St. Louis University School of Nursing. So bago mag-ano 'yun, pandemic, ano, bago magsara ang lahat. So Tama. 'yun, unang job ko ay of course tinuloy ko pa rin, naging nurse ako. So I eventually, started my career as a hemodialysis nurse nung Oh, 2020. Kasi nung 2019 'no, December kasi lumabas yung board board exam, oo. Oo, nawala si Manong Nasser. Oo, tama si Kuya Nasser ay, kaya board binansagan ako ng mga aking tropa na biyahirong nurse. Pero nung ulit-ulit Manong Nasser, naawan ka, nawala ka sa ano, sa, dialysis nurse. when the okay. So I started my career as a dialysis nurse nung Mhm, 2020. So dun ang yun. una kong first hospital experience. Pero before that, may ilang buwan rin akong natingga after Ah, passing the boards board kasi kami ay oo, ako ay kilalang bilang isang biyahero noon bago hanggang naging ngayon. fully fledged na nurse hanggang ngayon. Oo, kaya parang I had several months muna bago ako nagtrabaho sa hospital. And then that was after the lockdown saka ako trabaho sa Oo, workforce sa hospital bilang isang HD nurse. Mm. um, siyempre biyahero ka, inaantay mo pa yung ano, Oo, yung mga license, 'di ba? yes, oo, Alright. 'yan ang inaantay ko no'n. Okey. Kaya pa-part-time rin ako sa kalsada noon habang wala pang lisensya. Alright. So, sa first time job seeker, masasabi mo ba kuya na after you graduate, marami bang nag-aantay na trabaho sa ating mga nurses or, medyo pahirapan ang paghanap noon, yung time mo?
Ah, yes, actually nung time namin, mas madali na actually maghanap ng trabaho as a nurse kasi in comparison with the other batches nung 2010s and below o kaya 2012s and below, sila kasi noon may parang quota pa ata na kailangan mong magbayad sa ospital Oo, para yung mga trabaho. oo, Yun yung kaso na noon. Pero ngayon, sa nung 2019, what I remembered, mas madali na kasi mas maraming positions din ng mga nurse, government-wise o kaya private-wise na nag-open. One time I remembered nung bago kami graduate, I think bumisita ang St. Luke sa SLU nun. oo. Nilista lahat ng Wow, sana pangalan all. namin. Oo, binisita kami ng St. Luke's noon. Pinilista yung mga pangalan namin bago mag-board exam. Tapos nung lumabas yung resulta ng board exam nun, eh, 100%. fortunately naging 100 kami, 100%. Oo, Oo, kayo yung nag-pressure kagaya sa ng batch batch ninyo. namin. Oo, Pressure kami niyo daw kasi kami, eh. nag-umpisa ulit. Oo, 'di ba? Oo, eh, di after nung boards nag-text naman na yung St. Luke sa amin lahat. Hinahanap Wow, yung pangalan namin. sana Oh, all. yeah. So, isa yun sa mga opportunities noon pero hindi ko rin grinab kasi yun nga, iba ang aking calling noon. Wow. Kaya yes, kung ano yan, to answer that, madali naman na mag-apply noon nung panahon namin. Madali siyang makapasok noon sa ospital. Oh, so ako naman, after the pandemic na ako, eh. Masasabi ko din Oo. naman na maraming nag-aantay kasi kami naman hindi Saint Luke's, Cardinal Santos Hmm, ang, parehas nag-signify na Manila. pero hindi na ata 'yun ano, eh, hindi na ata sa school, sa mga review centers na. Ganun. 'Yun. Alright, Oo. next. Ay, at saka yun So pala, kaya pala dumali yung ano 'to, kaya mas dumali yung pasok namin sa mga ospital kasi yun din kaka-start nung ay oo, kaka-start nung pandemic kaya medyo dumali 'no, dumami yung positions. How was the experience yeah, mo manong, oo, dumami ang Nasser nung positions. ano, nung pandemic? Siyempre Ay, naka-full nung PPE ka pandemic diyan. talaga grabe. Oo, grabe yan kasi siyempre kami noon fresh grad, yung kakaumpisa mo pa lang sa workforce ba, Mhm. sa hospital tapos siyempre ang daming nagra-run sa mind mo, sa isipan, mga doubts. Katulad ngayon na ano 'tong Oo, pinasok natin, ano pinasok mo? oo, Ayan, kaya yun ang daming tumakbo sa isipan. Kung tama ba 'tong pinursue namin na kurso, at least for me. This is speaking for me. oo, Pero, we thrived. I thrived naman, so I learned to love naman the, job, the work, 'no? So, yun nga, dahil magandang ating, ano 'to, maganda rin ang pagka-training sa'tin lalo na sa SLU, na talagang they made us prepared kung ano talagang nandiyan sa totoong buhay. Kaya ayun, hanggang ngayon nurse pa rin. 'yun, At least for me, this is for me, at least for me. oo, kuya. Dahil alam So ko sa mga ibang batches ko hindi na rin sila naging nurse, eh, yung iba nag-ibang pathway na rin, ibang career kaya ayun. oo nga, oo nga kuya Nasser, kailangan nating i-top 'yan, eh. So i-recommend mo ako sa mga ano, Hmm, mga friends mong 'yan. sige, sige, after this I will give some names. Alright, alright. So, Ah, after your, pagiging dialysis nurse, paano ka naman napunta sa NKTI? Ayan, good question. Kasi nung, I think, I had my experience sa pagka-dialysis, I think more or less 2 years 'yun. And Oo, then after that kasi nung 2023 na, so medyo ano na 'to, medyo nag-relax na ang pandemic nun, so hindi na masyadong strikto.
Mhm. 'yan. So I had, meron kaming kumbaga I had my months na I was unemployed. So finocus ko muna mag-travel ulit dahil 'yun Oo, ang aking hilig. tama, tama. Oh, 'di ba? Oo, 'yun The ang cowboy hat aking signifies hilig na biyahe. Yes. Kaya yung mga nakuha kong mga ano 'to, mga incentives nung COVID ay 'yun ang aking binahe ulit wow, nung sana all mga 2023. SRIs. Oo, mga SRIs, mga OCA, OCA pa nga ang tawag noon. Ayan, tsaka mga HEYA, may mga 'yan, Oo, HEYA. mga Heya. Oh, naabutan ko pa 'yun, Heya. Oo, yung mga nakuha ko 'yan, so 'yun ang ginamit ko para magbiyahe ulit. So, eventually, so mga ano 'to, mid 2023, so Mhm. I was awaken ulit na kailangan ko na ulit bumalik sa workforce, 'no, Naubos kailangan ko na. lang uling bumalik ng ospital dahil ubos na ang naipon nung pandemic, ubos na. So, I came upon across ano, yung sa isang sa Facebook actually ng page ng Oh, wow. NKTI, oo, na, hiring sila ng transplant coordinator. So, I was curious, "Ano 'to?" sabi ko. Oo, "Baka ano lang ano 'to 'yan, siguro, soft nursing kumbaga." Sabi ko, akala ko soft nursing. "Ano 'to?" sabi ko, sinubukan kong mag-apply. mag-apply. 'Di nakapag-apply ako dun, siguro matagal rin after silang nag-reply sa'kin, eh, mga 2 buwan ata, 3 buwan bago nag-reply Mhm. sa akin na I was for ano daw, interview na yun nga dito sa Manila kasi galing pa akong Baguio nun. Kaya suwerte-suwertihan, nakipagsapalaran dahil alam kong ta's yun pala nalaman ko pala government ang NKTI. Ang Oo, unang isip natin 'di ba kailangan backer, yan backer, backer oh, 'to 'yan. mahirap 'to baka hindi tayo makapasok. Eh, di ako naman walang kakilala, walang backer, nakipagsapalaran pumunta ako ng Manila pa-to-Steel Dock NTT at na-interview ako. And pagkatapos nung interview at na ano naman, sabi nga sa Ilocano, "Kaasin Apo Diyos." Nakuha naman, Oo, nakapasa. Kaya yun, oo. simula nung 2023 mid-2023, nakapasok ako ng NKTI and then eventually naging transplant coordinator ako ngayon. Oo nga kuya, um, 'yan ay parang ikaw lang ang ganyan sa 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 lahat, eh. Wala akong narinig noon pa na ano, na transplant coordinator, 'di ba? Oo, So, narinig na natin mga oo, cruise ako nga ship, oo, narinig na natin yung flight attendant na mm, nurse, 'di ba? Pero 'yan, unique, eh. oo. So, okey. Ano ang ano, ginagawa ng isang transplant coordinator, kuya? Oo, okey. That's also one of the ano, most asked question sa akin kasi nung Oo, oo, 'di nakapasok ba? nga ako ng NKTI, sabi ng mga siyempre mga tropa natin diyan sa mga batchmate natin, mga tropa natin, "Ano 'yang trabaho mo? Oo, 'di ba? Baka kakaiba. Ano ang ginagawa ng transplant coordinator?" Sabi nila sa'kin. O di pumasok ako, siyempre I was ano, ako rin, wala rin akong knowledge o kaya walang idea regarding transplant coordinator. Yun pala ay this job is, parang ikaw ay nagko-coordinate ng mga team ng patients o kaya mga coordinators sa transplant team at saka ikaw rin ang nagko-coordinate ng mga donors natin. Yun ang sa donors natin, ito yung mga deceased donors na tinatawag. Ito yung Ay, so mga deceased na, hindi siya ano, live. ye yes, kasi actually may 2 types ng transplant coordinator. So, may transplant coordinator na nagha-handle ng mga sa mga living Oo, donations yung natin, yun yung mga makiti na oo, tinatawag. Tapos kami naman, itong sa akin ay ako ay procurement transplant coordinator. Kami yung mga naghahanap. kumbaga yes, kami yung mga may responsibility 'no, na mag-procure ng organ sa isang deceased donor. 'Yan, yun ang isa sa mga may programa pala dito sa Pilipinas na gano'n. So, I was ano rin, shocked Oo. din nung nakapasok ako sa NKTI. May gano'n palang programa na organ So, donation. Kuya Nasser, hindi lang pala ano, hindi lang kidneys,
Yes, dito sa Pilipinas, I mean dito sa Pilipinas, kidneys kasi ang kumbaga ano na, established, Oo, oo. Tapos 'yan pero dito narinig sa ko 'yan. Pilipinas, ang liver natin ongoing na rin, so may liver transplant na rin tayo dito sa Pilipinas. Sa lungs naman, sila ay meron ng nakalista, pero wala pang I mean wala pa Simulan, silang ano 'to, nai-transplant na lang pero oo. waiting pa sila ng perfect donor for their recipients. Yan, and Okey. then for the heart naman, yung heart team natin ay mag-uumpisa, ire-revive nila kasi alam ko nagkaroon na ng heart transplant noong 1983 and that Wow, was in gano'n Makati pala, Med, oo. I think. Pero yun, ire-revive pa nila this year kung hindi this year, next year. Ang rinig ko sa heart center sila naman ng, may responsibility doon. Okey, so ilang hours ang viability after ma-extract sa ano, sa donor, manong natural? Kasi nakikita ko parang may box ka, eh, sa Ang ambulance kidneys, ta's oo, trina-transport mo. oo. Yes, oo, tama, oo nga. Oh, 'di Ang ba? kidneys naman halimbawa 'pag naka-procure kami sa isang deceased donor, kasi emergency 'yan. Halimbawa Oo, 'pag 'di ba? nakapag-retrieve kami, retrieve na kasi yung term, hindi na harvest para at Oo, least mas ano okey. daw, mas, Sorry, sorry. magandang pakinggan. So, retrieve. Hmm, So, oo. So, rin 'pag mga napag-retrieve kami ng kidneys niyan, kapag, there are two types kasi ng storage. Yung mhm. isa, that is cold storage ang tawag dun, yung nilalagay Okey. lang yan sa ice box, Oo, tapos nilalagyan ng nasa ano yan, nasa plastic, papasok sa oo, loob, ilalagay siya sa sterile canister, ta's ilulublob mo yun sa ice box. Ngayon tama. 'pag yun ang method na ginamit, yun ang method na ginamit, yung kidney will be only viable for 24 hours. So, dapat Oh, within 24 ma-transplant na, mhm. 'pag yung cold. Ngayon yung isa na nakikita mo siguro dala-dala ko yung may machine kasi yun. Oo, Ang tawag sa machine na yun is kidney transporter. mhm. Yun, kapag ginamit mo yung machine, 'pag nilagay yung kidney dun, mini-mimic niya yung galaw ng kidney sa katawan. So, merong special fluid yun na umiikot Oo, sa kidneys para ma-preserve. mhm. Now, if you use that kind of, preservation technique, umaabot ang kidney hanggang 3 days or 72 hours. Oh, okey. Mm, bago Paano bago siya naman mai-transplant. oo, paano naman kuya yung ano, yung waitlist nila? So, naghahanap ba muna kayo ng patients na may listahan or Oo, may donors na tapos 'di ba yung matching kasi dun, eh, alangang i-match mo lahat yung yes, nasa yes, waitlist. yes. Ngayon 'yan halimbawa 'pag nakapag-retrieve na ng organs, halimbawa kidneys nga for example, Mhm, ngayon meron tayong tinatawag na deceased donor waiting list. oo, Yung deceased donor waiting list na yun ay managed by, DOH mismo. So merong isang tawag ay Philippine Network for Organ Sharing, PhilNOS ang tawag sa kanila. okey. So they are the ones who handle, the waiting list ng buong bansa, buong Pilipinas. Okey, okey. So sila ang may nakakahawak ng listahan, tapos sino ang mga puwedeng magpalista ng mga pasyente pa sa waiting list, any transplant center sa Pilipinas, puwede. Okey. Puwede silang magpalista, mm. Magpalista sila tapos yun, kung mag ayun pala, let's start with the una kasi sino ba ang puwedeng mag-retrieve pala muna. Oh, yun Dito yun, sa Pilipinas kasi may 5, there are 5, agencies o kaya hospitals na puwedeng mag-retrieve sa mag-retrieve. deceased donor natin, Mhm, Una kami yun, so kami sa NKTI, our unit HOPE ang tawag, Human Organ Preservation Effort ang unit mhm, ko, yung unit ko ngayon sa NKTI. So kami ang procurement arm ni NKTI, yan ang isa. And then the others kasi by region yan. 'Pag dun mhm. sa atin sa norte, sa Cordillera Region 1, ang nakakasakop diyan is R1MC sa Dagupan, Oo, Region 1 okey. Medical Center. So yes, yes. So may mga ano rin sila dun, may mga transplant coordinator rin sila.
And halimbawa 'pag may mga deceased donor referrals dun sa norte, sila ang may, sakop, 'yan. okey, okey. Tapos sa amin, kami namang sa NKTI, actually kami yung mga pinakamaraming regions na may hawak, eh, kasi 5. Mhm, Meron kaming Region 2, Region 3, 4A, 4B at saka mhm, NCR, mhm. ganyan. Gano'n kalawak ang aming, Malawak nga. handle, Halos yes. buong Luzon Tapos na 'yun. yung ta yun nga halos buong Luzon na ta's iilan lang kaming transplant coordinator, Oo, oo. ayun. Tapos yung the rest 3 kasi yung isa sa Bicol, that is Bicol Regional ano, Bicol Medical Center, Oh, BMC ang tawag sa kanila. oo. So sila naman ang may hawak sa Bicol region, tapos sa Visayas may isa sa Cebu, Vicente Soto Memorial Mm, Medical Center, tapos yung sa Mindanao 2, SPMC, Southern Philippines Medical Center, tsaka Davao Regional Medical Center. 'yun. Kung mapapansin mo halos lahat government institution. So Oo, ang puwede lang mag-procure sa deceased donor ay government institutions lang. oo nga. So 5, yung 5 na Okey. na-mention ko na yun, 5 ospital. So sa 5 na 'yan, may, mga transplant coordinators din, may counterparts ka dun sa mga 5? Yes, may isang mga sarili sila actually kasi yun nga, sabi ko nga Okey. kami ay OPO ang tinatawag, OPO, Organ Procurement Organization 'yan, Oo, mga procurement arm. Kumbaga kami lang ang may yung team lang namin ang puwedeng retrieve sa mga deceased donor natin. okey, 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 gano'n. So, siyempre kasi Mm. mahalaga 'yun kasi 'di ba, hindi lahat sa NKTI mag-a-apply 'di ba? Dun ka na sa for example Yes, sa oo, R1 mag-a-apply. hindi lahat sa NKTI. Kasi Oo, actually, yung mga transplant center halimbawa mga private, kasi meron din naman kasing meron, private, oo, eh. meron, Kasi oo. puwede oo, may mga private. Sila naman may transplant coordinator sila. Pero, kasi ang focus nila ay sa living. Oo, Living focus nila donor, living kasi yun nga hindi sila puwedeng mag-retrieve sa deceased. deceased, oo, okey. Kaya ang focus nila sa living. Hmm, I-clarify natin yung mm, living mo ano. So, for example, hmm. ang nasa isip ko is living yung for example kamag-anak mo kukunan ta's ibibigay sa'yo yun. Yes. Actually, may sa living kasi there are 2 types of, living donation. Yung isa living related, yun ng magkamag-anak, up until to the 4th degree of, consanguinity. Kumbaga Consanguinity, puwedeng kapatid, magulang, lolo, lola o kaya first cousin, pinsan, ganyan. Tas yung second type is living non-related, yun naman yung mga may special connection yung dalawa. Puwedeng mhm, magkaibigan o kaya puwedeng employer-employee, mga gano'n ang living non-related na hindi sila magkaano-ano. oo. Mm, Yun tapos, sa deceased ano naman yung, paano i-explain yun? yes. Sa deceased naman, ito yung mga patients natin na mga na brain dead. Kasi dito sa Pilipinas kasi hindi masyadong, I mean, hindi pa masyadong known kasi maraming hindi nakakaalam. Pero if you would, be watching movies kaya o sa sa ibang Oo, ano, dun mo bansa, sa makikita. US ganyan, oo, hindi nakikita dito sa US, yung mga brain dead na pasyente, yun yung kino-consider na puwedeng maging deceased donor. Okey. Brain dead ibig sabihin, yung GCS3 na, yung no reflexes Oo, talaga GCS3, tapos intubated, tapos ventilator dependent, at saka mm, pa-proceed na siya sa end of life care, yung oo, mga yan. tama. Oo, So yung i-clarify wala natin talagang ano, yung mm, binubuhay na lang ng machine, yun yung simplest term yes, nun, ta yun. yes, correct. Binubuhay ng machine at saka mga binubuhay na lang ng mga gamot, Oo, yun inotropes nga. natin, mga yan, correct. Tapos yun ang isa sa mga job namin is to approach those families. Ngayon kasi core function din 'to ng transplant coordinators sa procurement, core function din namin 'to na to approach them, to speak with them, Oo, to introduce makipag-usap. yes, to introduce the program.
Tas yun kung eventually kung pumayag sila, mag-consent sila, yun ang pag na-retrieve, yun ang mata-transplant sa mga nasa waiting list sa recipient. Oo nga. 'Yan, Kaya siya kaya inis kaya siya tinawag na disease, ah, organ donation program. oo. 'Yan mahirap 'yan kasi ano, Mm. very conservative ang mga Pilipino 'no? Yes, yan ang actually the challenge dito sa Philippine Oo, setting kasi lahat naman ay ano, lahat considered family maski extended. oo. Lahat kasama sa decision making kaya Desisyon, dun oo, kami tama. nahihirapan minsan, Yung mga elders 'di ba, And kung ano yung say yes, nila. and to share kasi dito sa Pilipinas, we are practicing the opt-out system. Ano yung opt-out, yun ay kailangan pa nilang mag-consent kasi yung, living next of kin nung pasyente. Okey. Hindi katulad Kahit sa diyan sa US halimbawa, sa US meron siyang card organ donor ID, card. oo. Yes, may card sila o kaya dun sa driver's license 'di ba may Oo, yes or tayo no? 'di ba? Oo, tayo Oo, dito meron din sa 'yan. tayo sa'tin Oo, oo, automatic 'yun. 'Pag diyan sa US 'pag tinik mong yes 'yun at saka may card ka, automatic donor ka na. So diyan pero no need oo, no need for consent. Pero dito sa Pilipinas kasi, based dun sa 'yun nga kasi ang okey, obsolete na rin kasi ang law natin dito sa Pilipinas yung Organ Donation Act of 1991, RA mhm, 7170 to be exact. oo, Ang nakasaad kasi dun kailangan ng consent ng living next of kin. yes, Kaya ayun, whenever we approach patients na mga brain dead, so we still need to talk with their ano, next of kin para to get the consent of the yun nga, sila para mag-proceed sa organ donation. okey. So yun din ang Sa isang challenging na job ng oh, transplant grabe, coordinator. iniisip ko pa lang, eh. So, ano yung ano, yung Ha, ratio ng nagno-no at saka nag-ye-yes, Manong Nasir, na ay experience mo? dito sa Pilipinas marami talaga ang no. Dahil yun nga, kakulangan nga sa education 'no, kakulangan Mhm, sa awareness. Kaya isa rin sa mga functions namin na talagang we've been going to communities 'no, as, bumababa na rin kami sa mga barangay level 'no, to have oo sa nga, eh, talk, kaya naglilibot ka, eh. advocacies, Gusto mo 'yan kasi awareness. traveler ka. Yes, oo, kaya sumakto rin dahil ako ay traveler. So yun nga, we've been partnering with other agencies as well para to deliver 'no, this news kasi hindi yun nga karamihan ng ating mga kababayan hindi, maalam sa programa na ito. Kaya yun, ang sa tingin ko lang talaga kulang lang talaga sa awareness ng mga tao kaya mas marami talagang nagno-no. Although may mga nag-ye-yes, pero Mhm, sobrang liit ng acceptance rate kung compare sa ibang bansa na open sila. Kaya okey. talagang napag-iiwanan ang Pilipinas. Sa Southeast Asia pa lang, I think Philippines ang pinaka-lowest sa when it comes to disease donation Okey. So, sa napansin ating mo ba, neighboring countries. Kuya Nasar, kung ano, yung mga nagno-no ba is matatanda or yung mga nag-ye-yes naman is, mga bata, Hmm. younger families, gano'n? May gano'n ba? Actually, ang Mix? pagsasagot kasi ng isang family in my experience kasi halimbawa, yung nakausap mo yung asawa, so yung asawa yun na yung next of kin, kumbaga siya na yung magde-decide 'di ba kasi married. Mhm. Minsan 'yan ang mga ibang reasons ay wait tanungin ko muna si ganito, Ah. tanungin ko muna si ganyan. Baka 'pag pumayag ako baka pagalitan nila ako, mag-away kami. Kasi yun nga, sabi ko nga yung dynamics kasi ng Filipino, nagtatanungan sa lahat. Hindi Oo. hindi sila I mean hindi nagde-decide ang isang tao lang. Kasi yun nga, ano ang Filipino 'di ba? Okey, Maski okey. extended, eh, Oo, ta's meron pa gets. yung mga iba na sila ang taga decision makers, Mhm, yung mhm. iba sila ang, "Ay sila kasing gumagastos para sa amin, sila dapat Oo, ang yun. masunod." Mga gano'ng bagay ba. So yun ang mga Oo. hindrance diyan. Mm, Siguro, ano, isulat mo na lang sa living will mo, 'di ba?
Yes, actually na that is gusto mo? one. Ang puwedeng ma-honor diyan is yung advance directives Oo, yun. para hindi na need ang consent, at least dito sa Pilipinas. Mhm, yun. Mm, Alright, okey. So, na-clarify natin yung trabaho ni Manong Nasser, 'di ba? oo. Tanungin ko Kaya medyo naman mabigat talaga siya. tanungin ko ano yung advantage tsaka disadvantage sa conventional na bedside nursing? Okay. In comparison naman sa conventional na bedside nursing, dito 'pag halimbawa transplant coordinator ka, medyo mas relax talaga. Mas relax siya tsaka mas flexible ka kasi usually ang duty ng isang transplant coordinator ay office hours lang. Oh, Oo, office okey. hours. Unless na meron kayong mga retrieval, yun ang Yun, magiging ano ka, nakabiyahe ka. magre-respond magreresponde ka sa field kasi kayo rin ang may responsibility na i-manage yung donor para hanggang maopera siya. Kasi mina-manage mo yun, may mga imo-monitor kang mga laboratories, ganyan, para maisalba yung organs. Ngayon when it comes to yun nga sa bedside kasi yun nga fixed schedule tapos hindi mo maiiwasan talagang mato-toxic ka lalo 'pag setting, 'pag Mhm, Philippine setting talaga. So, yun mas relax ka nga dito pero yun nga mas in a way mabigat din ang trabaho lalo na when you're dealing with the emotions of the family, ano, 'pag nakikipag-usap ka. So siyempre, ah, death is there, eh, kasi talagang mamamatay yung pasyente nila. tama, Pero if you look at it at the bright side, you would be may helping mase-save other people naman through yes, through that patient. Kumbaga matutuloy ang kanyang legacy. legacy, Kumbaga, oo. yun ang maganda dun sa trabaho. Dun Yung ang fulfilling 'no, fulfilling yes, part, sarap sa feeling, oo. enlighten na may namatay man, may mabubuhay rin na iba, Dahil mahahabaan sa kanya, o kaya madudugtungan ang buhay. Yun ang ano naman sa feeling ng isang coordinator 'pag, nakaka-fulfillment sa 'pag isang magiging transplant coordinator. 'yan. Alright. So, papunta na tayo sa mga last parts ng ating questions. Yung, mga message mo naman or yung Hmm, message mo sa mga new grads, yung mga students pa natin, yung baby nurses at saka yung mga, nurses na yung gustong mga lumabas oo, sa conventional bedside nursing na 'yan. oo, yung mga bagito. Siguro ang message ko lang, ah, do what you are comfortable with o kaya do not, be scared ganyan kasi lahat naman ng life ay full of challenges. Kasi nursing is ano talaga complex, hindi lang naman 'yan bibigay ng gamot 'no, hindi naman 'yan, pagbe-bedside, dahil malawak talagang nursing 'no. In your daily life, marami kang, kumbaga nursing acts na gagawin 'no. So, just follow siguro sa mga new gods, follow kung ano nasa puso niyo talaga 'no. Kung whether it may be nasa bedside o kaya maging, soft nursing na tinatawag o kaya maging coordinator, kahit ano naman 'yan, pare-parehas lang naman ang, bearing, wala namang mas magaan 'to, mas Oo, mabigat 'yan 'no, nurse ka kasi pa din. oo, kasi nurse ka pa rin naman, nurse ka pa rin naman. So 'yun lang, 'wag maging, ano, think beyond the box 'no, 'wag ma-stuck sa isang position lang. Kasi maraming opportunities talaga sa nursing. Mag-ano ka lang, magtingin ka lang diyan sa gilid-gilid. Oo, 'di ba? Kaya 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 ko Oo, ginawa ito, eh, kaya ko ginawa ito para makita nila na meron pang, pathways yes. kumbaga. Oo, kasi hindi ibig sabihin na nurse stuck ka lang sa bedside, hindi totoo yun. Maraming iba pang klase ng nursing jobs na yun nga, interesting and this is one of them, ang pagko-coordinate sa transplantation. 'Di ba? Sumakses, isa ng coordinator.
Hindi naman, nagtatrabaho pa rin, alapin pa rin ng ano, ng, salapi. Joke kadi. Alright. Okay, to end this one, yun na ba ang final words, Manong Nasar or may gusto kang i-shoutout or i-promote? Kung gusto mong i-promote Okey, yung ano, siguro yung may NKTI gusto sana. lang oo, 'yan siguro, just little words na halimbawa 'pag may mga ganyan, sana ma-open ng mga tao sa disease organ donation talaga, lalo na sa mga sarili natin. Kasi ako before, talagang nung wala pa akong kaalam-alam diyan, ang negative ang thinking ko sa organization talaga. Ay ayokong ano, gusto ko malibing ng buhay. Pero yun nga, nung nag-umpisa na ako dito sa NKTI, when I work as transplant ano, coordinator, dun nabuksan ang aking isipan na hindi naman ibig sabihin na namatay ka, hindi ka na gagamutin kaagad o kaya hahayaan ka na lang para ma-retrieve yung organs mo, hindi po yun totoo. Oo, Kasi ang doctors naman natin, ang medical team, halimbawa dumating ka man sa ganong punto, they will do everything naman to save you, of course. Pero yun nga, when the time comes na na-brain dead ka, sana we also ano 'to, 'wag natin ipagdamot ang ating, organs naman kasi this is a gift 'no, from the above 'no. Might as well share it to other people in need 'no. So sana mabuksan ng mga minds ng mga tao na makapanood nito and i-consider nila maging isang organ donor. Yun ang message ko dun sa mga viewers and other people sa dito sa ating short talk natin for tonight. oo. Oo, iki-clip ko yun Mm, tapos yun yung ipo-post ko para to increase din yung oo. awareness sa job ni Manong Yes, Nasser. yes. Alright. Thank you Oo, Manong Nasser for this, oo. opportunity, 'di ba? Sana Siguro before we ma end puwede akong mag-shoutout ng mga oo, shoutout mo, katauhan. 'di ba? Shoutout mo. Oo. Siguro siguro shoutout siguro sa mga aking solid na group 'no, solid group since college 'no. We are Sana called all. Silencium kasi. Oo, we are called Silencium Quietum, so I would like to shout out sila Nurse Patrick, Nurse Jomar, Nurse Deo, Nurse Diana, tapos sino pa, Nurse Regine, and then Doctor GB and Doctor Angel, yung mga yan. So kami ang solid na Silencium Quietum na tinatawag. Salamat at nandiyan kayo lagi. And isa pa shoutout sa mga workmate ko na transplant coordinators din sa Hope. Alam ko nanonood ata rin sila dito. Baka nandiyan sila sa mga viewers, shoutout po sa inyo. And yun, ah, nursing is an art, totoo yan. Kaya always remember that everything is an art. Tama, tama 'yan. And I Oo, learned that the hard way. yes, I learned it the hard way. Alright, sa lahat ng nabanggit ni Kuya Nasser, humanda na kayo. Oo, yan ang mga i-chat niyo sa susunod dahil alam ko kasi kami dun sa friend group namin, iba-iba kaming dun naman ako nasayahan. Oo, Iba-iba iba-iba, kami ng track ng nursing. tama. Yes, kaya tuwing nagkikita kami talagang hindi hindi kami nauubusan ng pagkukuwentuhan. Oo, kwentuhan, 'di ba? 'Yun, ito yung ano, Oo, nami-miss kasi ko yung yun mga nga, kwentuhan iba-iba na ang ganito, mga track ng nursing namin. Alright, thank Oo, you Manong Nasser. Sana ma-recommend mo ako sa mga other friends mo diyan na kakaiba, yung katulad mong kakaiba, 'di ba? yes, we will try para subukan rin natin silang ma-spotlight. Oh, 'di ba? Thank you Manong Nasser and Hmm, good night. Alright, so ang mga takeaways natin sa interview natin with, Manong Nasser, sabi niya dito, "Wala akong backer," sabi niya. "Wala akong backer pero nag-try akong mag-apply and, kaasin ti Diyos," sabi niya, "God willing nakuha naman ako." So sa mga nagsasabing, "Oh, backer lang 'yan, laspag na 'yan, wala." Hindi ka mag-try ka muna, 'di ba? Ah, you empower yourself, 'di ba? Pakita mo na may ganito kang
training, may ganito kang experience, 'di ba? Mag-apply, apply lang ng apply, ganyan. 'Di ba na-reject ka for example sa unang application mo, siguro hindi ka para dun, 'di ba, sa environment na yun. Sabi niya din dito, 'di ba, courage lang na magtingin-tingin outside, 'di ba? Oh, pumunta tayo sa organization na we are, valued. Kasi dun mo makikita yung saya sa pagtatrabaho kahit toxic man 'yan. Yun nga sabi niya, kahit saan ka mapunta kung gusto mo yung trabaho mo is, masaya, 'di ba? Masaya kang nagtatrabaho gaya sa kanya tra-travel-travel ang gusto niya. Oh, nakakapag-travel-travel siya sa kanyang trabaho ngayon. Kaya sa pagsasalita pa lang niya, yun makikita mo na masaya siya sa kanyang trabaho and yun yung isang take away ko. Yung stigma naman, yung stigma around the, organ donation, yun talaga ang pinakamahirap na hurdle sa kanyang trabaho kasi marami nga talaga ang, decision makers kumbaga, 'di ba? Kasi kino-consult natin lahat sa ating mga elders. Yun kasi ang, ating kultura, respetuhin ang ating mga elders. Pero, siguro ano, sa mga napapanood din natin 'yan, eh. Kung sinabi nilang organ donation parang kinatay mo lang, 'di ba, kinatay mo, tinanggal mo, wala parang nagkakatay. Yun kasi yung nakikita natin sa mainstream and that is, very wrong. Hindi mo naman siya makikita, eh, kasi for example, the patient for extraction, hindi mo siya makikita. Tapos sa libing naka-casket naman siya, 'di ba? So, siguro sa iniisip kong isang stigma kasi, eh, yung pinapakita sa mainstream media na mga yun yung mga brutal, 'di ba? Yun. Alright. Alright. So, and lastly, oh, may isingit lang ako na nasulat ko naman na kung, bakit important ang ating pag-alaga sa ating mga kidneys naman. So, bakit mahalaga ang pag-take care sa ating mga kidneys, 'di ba? Ah, ano ang cause nito? Yung pagkasira ng ating kidneys, number one and number two. Number one is uncontrolled diabetes and uncontrolled na hypertensions. So, 'pag nasira kasi ang kidneys natin, hindi ito maghi-heal, 'di ba? Di kagaya ng ating, sugat sa skin. Kung nasugat ka diyan, maghi-heal 'yan. Pero sa ating kidneys, kung, na-damage na ito, hindi na ito maghi-heal, babalik. So 'pag na-damage na 'to, ah, wala, yung options mo lang is mag-dialysis or yung organ transplant na kidney transplant, alright. Bakit ba mahalaga ang ating kidneys naman? So ang kidneys ang nagsasala sa ating dugo, hindi yung pagkain, sinasala niya ang ating dugo. So ang kidneys natin ang washing machine ng katawan. So isipin mo kung ang labada mo ay hindi nalabahan ng isang linggo, 'di ba, marumi. Seems to sa dugo natin. 'Pag ang dugo mo hindi nalabhan, hindi nalinisan, marumi. So diyan na nagkakaproblema. Unfortunately kasi sa, ah, chronic kidney disease, very resilient kasi ang kidneys. Kasi hindi ito kaagad nagpaparamdam, habang nasisira ito, hindi siya kaagad paparamdam sa'yo na siguro masakit yung likod, hindi gano'n, eh. Hanggang, yung siguro sa 20% na lang ng life niya dun siya na ano, nagpaparamdam na may sakit ka na, yung hindi ka na makahinga. Kasi imagine, 'di ba yung living donors na tinalakay natin, makakapag-donate pa sila, meaning may isang kidneys pa na natira. Gano'n, gano'n ka-resilient ang ating ay gano'n ka, ah, um, gano'n katibay ang ating kidneys. Hindi niya ipaparamdam sa'yo na kaagad na may problema ka, hanggang sa masira na siya, dun mo na siya mararamdaman yung full effect. Kaya din
marami ang nagsasabing, "Oh, ang bilis naman pagkasira ng kidneys." 'Di ba? Hindi, may mga signs 'yan, kaya importante ang regular check-up lalo na sa pagkontrol kung may diabetes ka and hypertension, 'yun. Pero kahit ano naman ang sabihin ko dito, 'di ba, mas naniniwala ka pa rin sa AI generated videos na gwapo at tsaka maganda ang boses na nagsasalita, 'di ba? 'Yun lang ang masasabi ko and, it, uh, very, very, good ang ating, second episode and I hope na makapag-isip pa ako 'no, yung mga unique na trabaho para sa ating mga nurses. And that's it for tonight. Good night. Good night. Thank you.